Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, sasampahan daw ng indirect contempt mga kabida ng grupo ng mga abogado. Ano po? Ito hong si Senate President Tito Soto dyan po sa Korte Suprema, mga kabida. Ito po ay may kaugnayan doon ho sa kanyang mga pahayag, laban ho sa SC, okay? Patungkol ho sa naging desisyon nito mga kabida na ibasura ito hong motion for reconsideration po ng House of Representatives. Para baliktarin po yung nauna ho nilang desisyon noong July 2025 kung saan po ay idineklarang unconstitutional po mga kabida ito hong articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Eto, babasahin ko lang po ito hong article mula sa Ang Balita Ngayon. Isang grupo ng mga abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Tito Soto III. Kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinion. Paliwanag nito pa bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may malinaw na hangganan ito, lalo na kung nagmumula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya, ang anumang pahayag na maaaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Sa ngayon, inaasahang ihahain ang petisyon sa mga susunod na araw habang patuloy na binabantayan ng publiko ang posibleng epekto nito sa relasyon ng lehislatura at hudikatura. Ayan. So, haharapin po mga kabida ni Senate President Tito Soto ito hong petisyon para ideklarang guilty po ito hong si Soto mga kabida ng indirect contempt dahil sa hindi ho mga magagandang salita po kanya hong binitawan po mga kabida laban ho dito sa Korte Suprema at maging sa mga maestrado po Kung maalala po ninyo, binatikos po ng husto ni Senate President Tito Soto ito kung naging desisyon po ng SC, mga kabida. Dahil ayon po sa kanya, malinaw po na misinterpreted daw yung desisyon po ng SC patungkol ho sa pagdeklarang unconstitutional po mga kabida sa articles of impeachment na inihain po ng Kamara de Representantes diyan po sa Senado. Okay? At hindi pa po nagtapos diyan, dahil sabi po ni Soto, mga kabida, ito hong Korte Suprema, kanilang inamyandahan daw ang ating saligang batas unconstitutionally. Okay? Mantakin nyo yan, yung term na ginamit. The Constitution has been amended, okay, by the Supreme Court unconstitutionally. O sinong may lakas na loob na paratangan itong Korte Suprema ng gano'n, ito lang pong si Senator Soto, mga kabida. Hindi po siya abogado, mga kabida. Simpleng mambabatas po. Okay, pero may guts po siyang batikusin po ang SC, at paratangan po ang SC, mga kabida, na nagkamali doon ho sa kanilahong interpretasyon sa batas. Alright? Lalong-lalo na po sa saligang batas, mga kabida. Sino pala yung may karapat-dapat po, na mag-interpret po dito? Si Soto? Wala ho siyang karapatan, mga kabida, to interpret, okay, the laws of the land, including the Constitution. Ang Korte Suprema lang po. Wala na pong iba, okay, mga kabida. Alright? Ang tindi po yung kanya hong sinabi, doon ho sa mga maestrado. Tsaka pa, meron pa pong isa, mga kabida,
na sinabi po ito hong si Senate President Tito Soto laban ho sa mga maestrado. Okay? Meron daw silang hidden agenda, mga kabida, ito hong mga maestrado. Kaya ginawa po nila ito hong desisyon na ito. Okay? So doon pa lang, may lamat na po. Okay? Yung relasyon po ni Soto at ng SC, mga kabida. Mantakin nyo, ha? Ganun ho katindi yung kanya hong mga pahayag against the Supreme Court. Diba? Tama po, ito hong Sito Pasio, maaring magpapahina ito ng kredibilidad po ng SC, mga kabida. At sa ganon, ang epekto nito, mga kabida, maari hong hindi na po maniniwala ang taong bayan sa hustisya, mga kabida. Yun yung pinakamasaklap na epekto po, dun ho sa ginawa po ni Senate President Tito Soto, mga kabida. Kaya ito, sa tingin po ng mga abogado, led by Attorney Ferdy Topacio, na nagkasala ito hong si Senator Tito Soto, mga kabida, ng indirect contempt. Nilapastangan daw niya ito hong Korte Suprema, mga kabida. Hindi po niya nirespeto yung desisyon. Sa halip, binatikos po niya ang desisyon, mga kabida. Although tama po, may karapatan naman po tayong bumatikos, Hindi naman po sinabi po ng saligang batas na bawal po nating batikusin ang Korte Suprema o ang desisyon po ng Korte Suprema dahil unang-una po, tao lang po yung mga nagdesisyon dyan. Yung 15 mga maestrado, nagkakamali din yan. Alright? Hindi po sila perfecto po, mga kabida. Kaya may mga desisyon, ito hong mga maestrado na posibleng sa paningin po ng iba, mali. Okay? Kagaya ho, sa paningin ho ni Senate President Tito Soto. Pero remember, mga kabida, okay? Yan po ay mandato po ng Korte Suprema. Kahit mali man o tama yung kanila hong desisyon, wala ho tayong magagawa because sila po ay binigyan po ng mandato ng Korte Suprema to interpret our laws. Okay? Kung sa tingin po natin mali yung kanila hong interpretasyon, wala ho tayong magagawa po doon. Kasi sila lang po ang bukod tanging binigyan po ng karapatan to interpret the laws, mga kabida. Mali man po yun o tama. Okay? Siguro, tingin po ng mga abogado na nagmamalabis na po, lumagpas na, sa kanyang limit. Sa limit po ng freedom of expression po, mga kabida, ito hong si Senate President Tito Soto. Kaya mag-abang na lang po ito hong Senate President kung kailan po isasampa ito hong petition po, mga kabida, ng indirect contempt laban ho kay Senate President Tito Soto, mga kabida. Po. I understand na ito hong si Senator Tito Soto meron pong mga advisors yan, mga abogado, most likely mga justices, former justices, most likely sila po yung nag-aabiso po sa kanya patungkol ho sa kanya hong argumento, po, mga kabida. Kaya ang lakas po ng loob po nitong si Senator Tito Soto. Pero wag naman po niyang ipakita po, na mas magaling pa po siya kaysa mga maestrado, Kasi he likes it or not, hindi po yan mangyayari po. Okay? Hindi po yan mangyayari, mga kabida. Alright? Okay. As to the closeness doon ho sa pagkakamali po ng mga maestrado, I think, bihira lang ata, mga kabida, kasi unang-una po, 15 yan. Dito ho sa articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, 13 po yan. Pwede ho natin questionin yung kanya hong naging desisyon. Pero kung 13 mga maestrado po ang nagdidesisyon dyan, mga kabida, malabo po yun na mali ang kanila hong interpretasyon, Okay? It's better to have more than one minds than only one mind. Two heads are better than one. Ika nga, sabi po nila, mga kabida. Diba? So, para sa akin, tama lang po itong gagawin po ng mga abogado po, na sampahan po ng indirect contempt ito hong si Senate President Tito Soto. Kasi hindi ho bagay sa kanyang posisyon, mga kabida. Mantakin nyo, co-equal branch po yan.
So ang mangyayari dapat dyan mga kabida is nirerespeto po ni Senate President Tito Soto yung desisyon po ng SC. Wala hong problema kung meron po tayong dissenting opinion, pero wag naman po yung sumobra po tayo as if parang mas magaling pa po tayo sa Korte Suprema, mga kabida. Akusahan po natin yung Korte Suprema na meron pong hidden agenda, mga kabida. May prueba ba? May ebidensya ba ito hong si Senate President Tito Soto na ito hong mga maestrado meron pong hidden agenda? Kailangan nung ilabas yan ni Tito Soto, mga kabida, kasi iba kasi yung paratang eh. 'Di ba? Ano yung hidden agenda na sinasabi po ni Senator Tito Soto na meron ito hong mga maestrado po? Oh. 'Di ba? So 'yun. Abangan po natin kung kailan po isasampa po mga kabida ng mga abogado led by Attorney Ferdy Topacio ito hong petition declaring Senate President Tito Soto as guilty of indirect contempt, mga kabida, ng Korte Suprema. For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.